Okay, makiisa po tayo sa pagkikinig ng salita ng Panginoon ngayong umaga. I-concentrate natin ang ating kaisipan para pumasok sa ating puso, para ipamuhay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Binibigay ko na po ang pagkakataon kay Pastor. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Welcome sa mga bisita. Salamat sa magandang panahon ng mga nakaraan ay puro ulan-ulan. Pero purihin ang Panginoon kasi talagang hindi niya tayo binibigo sa ating mga prayer. So tayo po muna yumukot manalangin. Father God, salamat Lord sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ang katalinuhan ng iyong mga anak, Panginoon, sa aming pag-aaralan sa umagang ito. Ito, Panginoon, ay aming maunawaan. At ako, Lord, bilang lingkod mo, Panginoon, bigyan mo ako ng katalinuhan na ito'y maibahagi ayon lamang sa iyong kalooban, walang labis, Panginoon, at walang kulang. Salamat po, Father God, ang lahat, Panginoon, ng inyong salita sa umagang ito ay basbasan mo, Lord, upang ito'y magsilbing palakasan sa aming mga katawan at sa espiritual na buhay. Salamat po, Panginoon, po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Tatanungin ko lang kayo, kayo ba ay handang yumaman? Amen. Masarap ang salitang yumaman, di ba? Kasi yun naman talaga ang plano ng Diyos sa atin, na tayo ay yumaman. Pero bago po ako mag-uumpisa, mayroon muna akong isang video ipapakita. Maiksi lang, mga 2 minutes lang, para yung kayamanan ay hindi natin masyadong bigyang halaga kaysa sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. Muna tayo. Naalala ko yung kaibigan ko, yaman. Alam niyo kung gaano siya kayaman? O, tingnan niyo. Binili niya ang buwan. Ang tapang. Ang yaman talaga. Tapos nilagyan niya, no trespassing ang mga nasa. Sa kanya na ho ang buwan. Nagtayo ng mansyon sa buwan. Tingnan niyo. Yan ang mansyon niya. Kita niyo yung bintana. Kita niyo yung loob. Yung labas ng ng earth. Mayaman tong kaibigan ko. Yung bahay niya dito at sasakyan niya ganito. Tingnan niyo. Haba ng kotse, parang pencil. No? Yaman. Yung baso niya sa bahay, marami siyang ganito ay ganyan. Baso lang yan. Grabe, diamonds, di ba? At yung CR niya, ito ang tubig sa flush. Evian water. Pang-flush lang yan. Grabe, no? Tapos gusto niya mag-golf Kaya lang lahat na napuntahan niya, nagtayo siya ng golf course saan? Sa kanyang bagong biling aircraft carrier. Iba yan! Napakayaman! Yung laptop niya, gold-plated, tapos diamond yung mga keys. Ang yaman itong kaibigan ko. Kumuha pa siya ng mga yaya at mga maid ng mga artista. Iba. Ang yaman. Yung kabayo niya, nagpapina-braces niya, tapos nilagyan niya ng diamonds. Mayaman tong kaibigan ko. Yung swimming pool niya, ito ang tubig. Diba? Chanel. Tayo pag nagpabango, talagang piranggot lang. Piranggot. Sa swimming pool niya yan. Tapos yung resort niya, bumili siya ng waterfalls, tinayuan niya ng resort. Ganyan lang, kasimple. Diba? Napakayaman. Tapos minsan, wino-walk niya yung dog niya. Ganito niya, wino-walking dog. Yaman talaga nitong kaibigan ko. Pag bumisita kayo sa bahay niya, tapos nag-CR kayo, ito ang kanyang toilet paper. Ewan ko kung magamit niya. Napakayaman! Pero alam niyo ba, na itong kaibigan ko ay ganitong itsura? Napakalungkot. Bakit? He lost its soul. His life has no meaning. Hallelujah! Bakit ko po yan pinakita? Kasi alam ko tayong lahat ay yayaman. Tayong lahat ay patungo sa pagyaman dahil yan ang pangako ng Diyos sa atin. Tayo ay maging mayaman, umangat sa buhay dahil yun talagang gusto ng Panginoon sa atin. Yun ang kanyang plano, sabi niya sa Jeremiah 29:11.
Kaya ko po ipinakita yan. Baka dumating yung panahon na mayaman ka na, pero yung iyong kaluluwa ay nawala sa Panginoon. Ibig po sabihin, yung kaluluwa natin walang katumbas na yaman. Napakayaman na po niya, pero hindi naging katumbas ng kaluluwa niya. Kaya sabi nga, salita ng Panginoon, makamit mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, kung mapapahamak ang iyong kaluluwa, wala rin pong saysay. Kaya lagi kong sinasabi, yung kayamanan ay extension na lang yan, na ibibigay ng Diyos sa iyo. I-prepare ka ng Panginoon sa malaking kayamanan, kaya gusto ng Panginoon, may prepare yung puso natin na pag mayroong kayamanan, hindi yun ang mas mahalaga sa iyo, kundi ang Panginoon pa rin. Kaya ko po yan pinakita dahil alam ko, darating ang panahon, lahat kayo ay mayaman. Mararanasan niyo yung mga bagay na yan. Pero hindi po yan ang pinakamahalaga. Gamitin mo yung kayamanan para maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Ang pag-aaralan po natin ngayon, how to discern God's will on your destiny. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Number 1 po, desire to have a God-given dreams and vision. Napakahalaga po ng meron tayong vision. Napakahalaga po. Sabi ko nga, napakahalaga yung meron kang nababanggit. Yung desire mo, nababanggit mo. Dahil napakaraming gustong gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Napakaraming gustong ibigay ng Diyos sa atin. Kumbaga, hindi mo maabot isipin kung gaano kaganda ang destiny na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Na gusto niyang ibigay sa iyo. I-desire mo lang. Pero alam niyo, tayo bilang tao, ang pumapasok sa ating mga kaisipan ay yung mga negatibong kaisipan. Kumbaga, parang, ang dami ko na rin, may edad na ako eh. Ang dami ko nang sinubukan. Pero wala namang nangyari. Ang dami ko nang ginawa. Pero, parang wala lang lahat. Hindi naman nag-work, hindi naman ako umangat, hindi naman ako naging mayaman. Baga, pero i-desire mo po natin sa ating puso, hindi pa po tapos ang Diyos sa ating mga buhay. Mas higit po na alam ng Panginoon yung gusto niya para sa atin. Mas higit tayong kilala ng Diyos kaysa sa ating mga sarili. Kaya pag i-desire mo yan, yung pangarap mo, yung vision mo, dapat ito ay ma-desire mo. Kasi kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Kaya kanyang payamanin, kaya kanyang bigyan ng magandang kinabukasan, pagtapusin ang iyong mga anak, at bigyan ng magandang pamilya. Kaya po yung gawin ng lahat ng Panginoon sa iyo. Pero dapat po yung desire natin talaga pong nasa ating mga puso. Naalala niyo si Jacob nung siya ay ma-encounter niya ang Panginoon, sabi niya, bagamat siya talagang hirap na nakayakap sa anghel na kanyang nakabuno, at ang sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Talagang yun yung desire ng kanyang puso, kukunin niya yung basbas ng Panginoon, kukunin niya yung favor ng Lord. Kaya po sa atin sa umagang ito, dapat po makuha natin yung favor ng Lord sa ating mga buhay. Dapat po i-desire natin yun. Dapat nasa puso natin yun. Dapat po ito ay makamit natin. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. Marami po siyang gustong gawin sa atin. At ang lahat ng yan ay para sa iyong ikagaganda. Para sa iyong ikaayos, para sa iyong tagumpay, para sa mga bagay na makikilala ka bilang anak niya. Sabi ko nga, sa lahat dito walang magulang na naghangad na pahirapan ang kanyang anak. Sabi ko, nung nakaraang tanong ako, may dalawa kang anak, sino ang gusto mong yumaman at sino ang gusto mong maghirap? Ay, lahat gusto ko yumaman. May lupa ka, sino ang gusto mong pamanahan? At sino ang hindi mo gustong pamanahan? Lahat gustong pamanahan. Ayaw, March more ang Panginoon. Yung lupa mo nga, iilang square meter, gusto mong pamanahan ng mga anak mo. Ang Diyos po, Kanya lahat ng lupa, pati ang langit. Kaya po niya ipamana sa atin ang lahat ng gusto niyang ibigay. Yung destiny po natin na ibibigay ng Diyos, higit sa ating pong kaisipan. Sabi ko nga, yung nakaprepare ng Diyos sa atin, yung hindi pa natin halos nakikita. Yung napakalawak na kayamanan ng Diyos, ang gusto niyang ibigay sa atin. Ganun po.
dapat po i-desire natin. Pag ikaw ay nagyakap sa paglilingkod sa Panginoon, yakapin mo ng todo. Huwag mong pakawalan ang presensya ng Panginoon. Huwag mong pakawalan yung blessing ng Diyos sa iyo. Si Jacob talaga pinilaya na pero talagang kumapit ng todo. Panginoon, hanggat hindi mo ako babasbasan, hindi kita bibitawan. Hanggat hindi ko nakukuha ang iyong favor. Ganun po ang paglilingkod dapat natin sa Panginoon. Kaya ako sabi ko, Lord, kahit yung buhay ko, handa akong ialay sa iyo. Sabi ko nga sa taong naglilingkod ng tapat sa Panginoon, hindi kayo yumaman, itataya ko ang buhay ko. Sasabihin ko, hindi nagkamali kailanman ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, pag inuna mo siya, pagpapalain ka niya. Kaya sabi ko, walang naglilingkod sa Panginoon na magdaranas ng kahirapan. Pag ang puso mo, inilaan mo sa Diyos, ang desire mo, talagang naroon sa Panginoon. Habang pinupuri mo ang Diyos, nag-prepare ang Panginoon para sa iyong mga kailangan. Yung desire po ng ating puso. Kaya kuhain mo nun. Kunin mo yun yung desire mo, talaga yung pangarap mo, yung vision mo, napakahalaga po na talagang makuha po natin yun. Sa pamagitan ng pagdikit natin sa Panginoon, pagkapit natin sa Kanya. Wala na pong mahirap kasi na ito po yung pattern natin na hinahawakan. Sabi ko nga dapat mayroon lang tayong isang truth na pinaniniwalaan at ito ay walang iba kundi ang Kanyang salita. Ito lang po dapat, dito lang tayo nabubuhay. Kasi po pag Bible tapos may plus pa, hindi na po yan. Salamat sa Panginoon. At ang number 2 po, dedicate obedience to God's will when hindrances comes. Kahit may mga problemang dumating. Kumbaga, sabi ko nga, sa panahon ngayon, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan po natin maunawaan ang salita ng Diyos at kailangan natin lumapit sa Panginoon at talagang magtiwala sa Panginoon. Lalapit tayo sa Kanya, magtitiwala tayo na ang Diyos lang ang makagagawa ng lahat sa inyong mga buhay. Ang Diyos lang ang magbibigay ng lahat ng inyong mga pangangailangan. Ang Diyos lang po ang may kakayanan ng lahat. Dedicate po natin yung ating pagsunod sa Panginoon. Kung alala niya yung kwento ni Joseph, di ba? Na talagang siya ay kinaingitan ng kanyang mga kapatid. At siya ay pinagbili. Kung nabasa niyo, alam ko nabasa niyo lahat. Nung siya ay pinagbili, dinala sa Ehipto. At siya ay napalapit doon sa asawa ni Potiphar. Na talagang, ngunit siya, nung nandun na siya, nagkaroon naman ng hindrances sa kanyang buhay. Siya ay pinagbintangan ng adultery. Kahit hindi naman niya ginawa na siya na kusang lumalayo, kusang umiiwas, pero talaga siya binigyan pa ng mga ganun yung mga hindrance na hindi niya akalain sa kanyang buhay, pero nandun pa rin. Talagang nanindigan siya. Talagang nandun yung kanyang dedication sa pagsunod sa Panginoon. At kahit siya'y nasa kulungan. Alam po ninyo, pag meron po tayong nandun na po yung destiny. Di ba na nasa kulungan siya, itinaas siya. Alam niyo, pag ikaw ay mayroon kang destiny talaga, kahit ikaw ay bumabagsak, ibinabangon ka ng Diyos. Kahit ikaw ay natutulog, nawawasak na, inaayos ka pa ng Diyos. Wasak ka na, gibang-giba ka na, pero pilit na inaayos ka ng Diyos. Inilalagay ka ng Diyos kung saan kanya dapat gamitin. At pagpapalain ka pa niya. At si Joseph, napakalaki ng pagtitiwalang ibinigay sa kanya ng Paraon. Nung siya ay nakilala sa lugar na yon. Ang dami niyang pinagdaanan, ang dami niyang ginawa. Kumbaga nandun na yung mga parusa na naranasan niya. Pero itinaas siya ng Diyos. Pag may destiny ka na, bumabagsak ka na, ibinabangon ka pa ng Diyos. Nadururog ka na, nawawasa ka na, binubuo ka pa ng Panginoon. Inaayos ka niya para makita ng Panginoon, makita ng mga tao sa paligid mo yung destiny na nibigay ng Diyos sa iyo, yung pinakamagandang ibibigay ng Panginoon na destiny para sa iyo. Napakahalaga po yung ating obedience sa Panginoon. May mga hindrances man na dumaan sa ating mga buhay, mayroon mga problema, pero hindi po yung dahilan. Ang laki po ng problemang pinagdaanan ni Joseph.
Pero siya po ay nagtagumpay. At siya po ay nakilala sa lugar ng Ehipto. So, nandun po yung kanyang, siya ay naging sikat sa lugar na yon. Siya ay pangalawa sa paraon nung time na yon. Pag may destiny ka, kahit anong gawin, ang Diyos ang maggagawa mo. Iingatan at iingatan ka niya. Bumabagsak ka na, pilit ka pa niyang ibabangon. Nawasa ka na, pilit ka niyang bubuuhin. Ang sekreto po, dapat po, yung ating dedication, yung obedience natin sa Panginoon, dapat po laging naroon. Ang Panginoon po ay handa na ikaw ay ingatan, na handa na ikaw ay pagpalain, handa na ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo pag ikaw ay sumusunod sa Kanya. Sino po ang may anak na masunurin na hindi pinagkalooban ng Ama ng lahat ng kanyang hinihiling? Kung titingnan nyo sa atin bilang tao, pag yung anak mo ay masunurin sa iyo, hindi pa humihingi, nag-iisip ka na ng ibibigay sa Kanya. Nagplaplano ka na ng gusto mong ibigay sa Kanya. Pag yung dedication po natin sa pagsunod sa Panginoon ay 100%, mararanasan po natin ang kasaganaan sa ating mga buhay. Magkakaroon ng himala sa ating mga buhay. Yung mga bagay na parang imposible, magiging posible po ang lahat ng yan. Napakahalaga po. Si Joseph pinagtiwalaan sa buong Ehipto at hindi lang buong Ehipto hanggang sa nakarating dito sa atin. Ikaw, gaano kalaking kayamanan ang ibibigay ng Diyos sa iyo pag ikaw ay sumunod sa Kanya. Magugulat ka na lang bakit meron kang ganong klaseng mga ari-arian kasi yun na ibigay ng Diyos sa iyo dahil sa pag-ubi mo sa Kanya. Oo, may mga hindrances kayong dinaraanan, pero hindi po yun dapat maging dahilan para ikaw ay lumayo sa Panginoon. Lalo kang lumapit sa Panginoon. Sabi ko nga, dalawang uri lang ng tao. Pag mayroong pagsubok, may tao na habang sinusubok, lumalayo sa Diyos. Ang iniisip niya, bakit ako may pagsubok? Ay, nasa Panginoon na ako. Kaya lumalayo sila. Meron naman na habang sinusubok, lalong lumalapit sa Panginoon at nagtatagumpay. Nagiging matatag siya at nagiging matibay at nakakamit niya yung kanyang mga pangarap sa buhay. Dapat po tayo, yung ating pong pagsunod sa Panginoon, yung dedication ng ating obedience sa Panginoon, talaga pong 100% po natin itong dapat ginagawa. Ginagawa po natin ito sa ating mga buhay. Napakalaki po ng plano ng Diyos sa atin at yun po ay dapat nating makamit. Kaya nga sabi ko, dapat mabuo sa ating puso, sa ating isip, na ang pinakamahalaga lang sa mundong ito ay ang Panginoon. Kasi alam ko, kayong lahat ay magkakamit ng kayamanan ay pinapangako ng Diyos. Baka dumating yung araw na kayo'y mayaman na, kaya nga pinapanood ko sa inyo kanina, kahit kayo yumaman ng higit pa ron, alalahanin nyo na mas mahalaga pa rin ang Panginoon sa ating mga buhay. Siya pa rin po ang dapat ng perwa natin na ating pinaglilingkuran. Yung pong kayamanan, extension lang yan ng pagsunod natin sa Panginoon. Alam niyo po yung sabi sa Matthew 6:33, pag inuna mo siya, lahat idaragdag sa iyo. Hindi lang pera, hindi lang bahay, hindi lang kotse, lahat ibibigay ng Panginoon sa iyo. Pati yung magandang asawa, guwapong asawa, ibibigay ng Diyos. Binibigay yan ng Panginoon sa atin. Biblical po yan, na talagang yung bigay ng Panginoon, yun po ay isang malaking biyaya. Kaya napakahalaga po na ang pagsunod natin sa Panginoon ay 100% po na ginagawa natin. Busis ko talagang alanganin pa. Purihin ang Panginoon. At yung pangatlo po, decide to believe on your God's living future. Napakahalaga po. Marami po tayong plano sa ating mga buhay. Marami po tayong gustong gawin. Maraming gustong gawin ang bawat tao. Pero alam nyo, dapat alam mo kung sinong driver ng buhay mo. Dapat, kapatid, dapat ang Lord ang driver ng buhay natin. Dapat ang Panginoon po. Dapat mag-decide tayo ng Panginoon. May dalawang tao na
sinasamahan ng Panginoon. May isang tao na, yung isang tao, kasama niya ang Panginoon, pero ang Panginoon nakabakride lang sa kanyang sasakyan. At kung saan niya gustong pumunta, doon siya pumupunta. Panginoon, ito ang gusto ko. Nasa likod lang si Lord. Pagkatapos niya mag-decide sa kanya, tatanungin, Panginoon, okay na ba to? Pero nakapag-decide na siya. Pumasok na siya sa isang trabaho, okay naman to, malaki ang sweldo, dito na ako. Pero yung linggo pala, hindi siya pwedeng lumabas para purihin ang Panginoon. Pero okay na to kasi mananalangin na lang ako. Magtatights na lang ako. Magpapadala na lang ako ng offering kasi malaki naman ang sweldo ko. Maunawaan ito ng Panginoon. Kasi yun yung taong ikaw yung driver ng buhay mo. Hindi ka umaasa sa Diyos. Oo nga, kasama mo ang Diyos, pero lagi lang siya upod-upod sa'yo. Nasa likuran mo lang. Panginoon, dito ako. At yun yung mga taong pag nagkaroon ng problema, tumatalikod sa Diyos. Bakit, Panginoon, kasama kita? Bakit ganito yung nangyari sa akin? Anak, kasama mo nga ako, pero hindi ako nasusunod sa buhay mo. Pag sinabi mong doon ka pumupunta. Oo, nananalangin ka, tumatawag ka sa akin. Ang sabi mo, Panginoon, gusto ko ito. Pero hindi mo sinatanong, hindi mo pinagtitiwala sa akin ang lahat ng lakad mo. Sinasama mo ako, pero sa likod mo lang ako. Hindi ako ang driver ng buhay mo. At pag nagkaroon ng problema ang taong ito, ang sinisisi ang Diyos. Bakit, Panginoon, naghirap ako? Bakit ako nakaranas ng ganito? Anak, hindi yan ang plano mo sa iyo. Plano mo yan. Ikaw ang nagdadala. Ikaw ang driver, hindi ako. Sana po tayo ay ang Panginoon ang maging driver ng buhay natin. Yung tao na kahit walang nakikita sa unahan, nakakapit lang sa likod ng Diyos at ang Diyos siyang lumalakad, nandun ka lang sa likuran, wala ka nang nakikita kahit nakapikit ka pa. Sunod ka lang ng sunod sa Panginoon at kung anumang problema na ibigay ng kaaway sa iyo, anumang pana, anumang palaso na isibat sa iyo, sa laki ng Panginoon sa unahan mo, hindi ka tatamaan. Amen. 100% na proteksyon ang makakamit mo sa gagawin mong pagsunod sa Diyos. Pag siya ang driver ng buhay mo, siya ang nasa unahan, lahat ng aatake sa iyo, siya po ang sasalo. Yun po ang pagkakaiba ng taong parehong kasama ang Diyos. Pero pag ang kasama mo ang Diyos at siya ang nangunguna sa iyo, lahat ipinagkatiwala mo sa Kanya, lahat po ay pagtatagumpayan mo. Wala pong ibang makakaatake sa iyo na, kasi ang Diyos po ang nasa harapan ng buhay natin. Ang Panginoon po ang lagi nating bigyan. Baga nandun yung priority ang Panginoon lagi sa ating buhay. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang buhay. Walang makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sana po lagi tayong kumapit sa Panginoon. Pag nakakapit ka sa Diyos, talaga pong hindi po ikaw maano. Sabi ko nga, magkaroon man ng kaguluhan sa mundo, lagi ka lang nakakapit sa Panginoon. Anak, dito tayo dadaan. Nakakapit. Alam mo, laki ng pagkakaiba. Pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, nakakapit ka sa Kanya, wala kang iniisip. Kahit pumikit ka lang, alam mo yung iyong sandata ron, manalangin ka lang. Kasi nananalangin ka na, nakakapit ka sa Lord. Panginoon, bahala ka na, Lord. Gabi-gabi ka nananalangin, araw-araw ka nananalangin sa Panginoon. Tuwang-tuwa ang Diyos habang habang nakakapit ka sa Kanya, dinadala ng Panginoon dun sa lugar na kung saan magiging masaya ka. Kung saan Kanya kayang pagpalain, kung saan Kanya kayang pagyamanin, kung saan ka makikilala bilang lingkod Niya, doon ka dadali ng Panginoon. Dahil habang nakakapit ka sa Kanya, iikot ka ng Diyos sa napakagandang lugar at bibigyan ka ng katagumpayan sa iyong buhay. Ang pamilya mo, ang mga anak mo makakapagtapos, magiging masagana ka kasi nakakapit ka sa Diyos at ang Diyos habang lumalakad, dinadala ka sa napakagandang lugar para sa magandang pinaka highest na destiny para sa iyo.
Yung iniisip mo, tricycle lang, isang four wheels, pero yung palang destiny na binigay ng Diyos sa'yo ay napakaraming sasakyan. Napakalawak po ng magagawa ng Diyos sa mga taong nakadikit sa Kanya, sa mga taong patuloy na kumakapit sa Kanya. Kung naaalala nyo yung isang 12 years ng dinudugong balo, ang sabi niya, makahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Isus, gagaling ako. At yun ay sinikap niya, kahit hirap na siya, dahil 12 years kang dinudugo, imposible naman na malakas ka pa. 12 years kang dinudugo, mahina ka na, halos gumagapang ka na, kasi kaya nga ang nakapitan niya, laylayan na lang ng damit ng Panginoong Isus. Kasi mahina na sila tayo. 12 years kang dinudugo, mahina ka na. At nung kumapit siya ron, bigla po siya nakaramdam ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Ano man yung problema mo, ano man yung iyong dinaranas sa buhay na ito, pag tayo po'y nakakapit sa Diyos, gagaling at gagaling yan. Pagpapalain at pagpapalain ka ng Panginoon. At magkakaroon ka ng kaisipang nakasentro lagi sa gustong ipagawa ng Diyos sa iyo. Pag inuna natin ang Panginoon sa ating mga buhay, siya po ang nasusunod sa ating buhay, hindi po tayo kailanman sasablay. Tandaan ninyo, pag tayo ay nagtiwala lang sa Panginoon, hindi po tayo magkakamali. Hindi po tayo dadalhin ng Panginoon sa lugar na hindi magiging maganda ang iyong buhay. Doon ka dadalhin ng Diyos. Kasi hindi ka na, kahit wala ka nakikita sa daan, basta't nakakapit ka sa Panginoon. Kaya ngayong pananalangin, yun po ang aking pinangahawakan. Sa aking paglilingkod sa Panginoon, yan lang po ang aking kaisa-isang sandata. Sabi ko nga, kung ikaw ay pastor na hindi mo kayang manalangin, umalis ka na sa pagkapastor. Kasi ang kailangan mo ay ang pananalangin. Kaya dyan po ako laging lumuluhod, umiiyak sa Panginoon. Panginoon, alam ko merong, kumbaga yung aking direksyon, alam ko kung saan ako papunta. At alam ko ang Diyos ang nag-guide sa akin. Hindi ako umaasa sa katalinuhan kasi hindi ako talaga matalino. Pero matalino ang Diyos ko. Mayaman ang Diyos ko. At makapangyarihan siya. Kaya lahat ng aking ginagawa, ininunood ko sa Panginoon. May time na umiiyak ako sa gabi, Lord, ipaunawa mo sa akin kung ano ang direksyon. At ipinakita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na pag tayo totoong naglilingkod sa Panginoon, magkakaroon tayo talaga ng magandang buhay. Yan po ang numbero ang ipinangako ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya sa atin sa lugar na ito. Kaya ako lagi kayong dinadala sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, itataya ko ang buhay ko. Kung sa totoong paglilingkod mo sa Panginoon, hindi mo maranasan ang salita niya. Pero lagi kong ini-encourage magbasa kayo ng salita ng Panginoon. Punuin nyo ng presensya ng Diyos ang inyong tahanan. Araw-araw kayong manalangin. Araw-araw kayong lumuhod. Umawit kayo sa Diyos. Lumuhod ka sa sala mo. Lumuhod ka sa kwarto mo. Kahit nasa lugar ka ng iyong tahanan. Lumuhod ka, manalangin ka sa Panginoon. Puspusin mo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang tahanan ninyo. Wala pong anumang makakapasok na kahirapan dyan. At mararanasan nyo yung biyaya ng Diyos sa buhay nyo. Ang tagumpay po natin ay sa pamamagitan ng pananalangin. Yan po talaga ang number 1 na kailangan ng ating mga buhay. Yung pananalangin po at makakaranas tayo ng kaginhawaan sa ating mga buhay. At pag ikaw ay nasa Panginoon, wala kang ibang iniisip. Ang nakikita mo lagi yung gustong ipagawa ng Diyos. Naalala ko yung isang kwento nung isang ama na mangangaso yung kanyang ama. Sabi niya sa 3 anak niya, malapit na akong mawala. Gusto kong ipamana yung aking kaalaman sa pangangaso. At dinala sila, yung 3 anak niya, dinala niya doon sa isang malaking puno. Ang sabi niya doon sa panganay, anong nakikita mo sa puno na yan? Sabi niya, ang laking puno. Ang dami ng mga sanga. Sa pangalawa, sabi niya, ikaw, anong nakikita mo? Ang dahon niya, ang lago ng dahon.
Ngunit yung pangatlo, tinanong niya, ikaw anak, ano nakikita mo? Kasi naghahanap yung ama ng pamamanahan niya ng kanyang kaalaman. Ang sabi ng bunso, nakakakita ako ng malaking ibon. Sabi ng ama, sa iyo ko'y pamamana ang gamit ko para sa pangangaso. Kasi sa gitna ng puno, ang nakita niya ay yung ibon. Sa buhay po natin, ano man yung dumating na problema, kahit anong laki niyan, dapat ang nakikita mo ang Diyos. Amen. Pag ang puso mo ay nasa Panginoon, wala kang ibang iniisip, wala kang ibang gustong itaas sa buhay mo, kundi ang kaluwalhatian ng Panginoon. May problema ka nga, oo, may problema, mga hindrances na dumarating sa buhay natin, pero hindi yun ang makikita mo. Ang makikita mo, lagi ay ang Panginoon. At lagi kang ipagtatanggol ng Diyos. Bakit lagi mo nakikita ang Diyos? Kasi naroon ka sa likod niya nakakapit. Ang lahat ng nakikita mo ay ang likod ng Panginoon. At ang lahat po ng kailangan mo, ipro-provide ng Diyos. Ibibigay po ng Panginoon. Hindi po tayo magkukulang. Sa lahat po ng ating kailangan, hindi po magkukulang ang Diyos. Magkaroon tayo ng talagang tiwala sa Kanya, pananampalataya natin sa Panginoon. Yung 100% po na pagtitiwala natin sa Panginoon, ibibigay po yan ng Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kailangan po natin talaga yung pagtitiwala natin sa Diyos. Yung 100%. Yung number 1 po, yung desire to have a God-given dreams and vision. Dapat po yung desire natin para makapit natin yung gusto ng Panginoon sa atin. Yung destiny na pinakamagandang destiny natin sa buhay. Sa pamagitan ng ating pananalangin, malalaman natin, makukuha kapit natin yung desire natin sa Panginoon. Yung desire po natin, magtiyaga po tayo manalangin. Sabi ko nga, magdadagdag na tayo ng oras ng pananalangin dito sa kanyang templo. Kasi yung 24/7 po natin hanggang December lang po yan. Pakalampas po noon, magkukonsentrate na tayo dito sa loob ng pananalangin sa Panginoon. After ng ating anniversary, habaan na natin yung pananalangin natin sa Panginoon. Para masigit na pagpapala ang ating makamit na ibibigay ng Panginoon sa atin. Yung pangalawa po yung dedicate obedience to God when hindrances comes. Dumating man yung mga problema, dumating man yung mga pagsubok sa buhay mo, dapat nandun yung obey natin, yung pagsunod natin sa Panginoon, yung ating pong dedication talagang, kumbaga, di ba sa mag-asawa, pag nagsumpaan yan, talagang hanggang kamatayan, di ba? Mga sumpaan ng mag-asawa. Kaya po, dapat po yung ating pong pagmamahal sa Panginoon talaga pong 100% sa atin. Maramdaman po, makita, maipakita natin. Dahil malaki po ang gagawin ng Panginoon na pagpapala sa kanyang mga anak sa lugar na ito. At saka masarap po pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Una pong mawawala sa iyo yung pangamba. Mawawala po yung... Kasi sabi ko nga, kung ako'y magutom, mawalan ako ng damit, wala akong mga damit, walang magpadamit sa akin, hindi naman ako ang masisira. Masisira po ang Diyos. Hindi po papayag ang Panginoon na gano'n, na masira siya. Kaya nga walang taong naglingkod sa Panginoon na malimos, ang sabi ni Haring David. Simula siya maging bata hanggang sa siya tumanda na, walang naglingkod sa Panginoon na malimos. Lahat po pinagpala ng Diyos. Ang tinitingnan lang ng Panginoon yung puso natin. Pero wag po tayo maging driver ng buhay natin. Dapat po ang Diyos. Kasi pag ikaw ang driver ng buhay mo, tandaan mo, manghihina ka, mawawalan ka ng gana at darating ang panahon. Sasabihin mo, yaw ko na. Pero pag ang Diyos ang driver ng buhay mo, hindi ka makakaranas ng disgrasya. Hindi ka makakaranas ng kahirapan na gustong iparanas sa iyo ng mundo. Kasi yung kahirapan hindi naman yan para sa atin. Para yan sa mga makasalanan. Para yan kay tanig, hindi yan sa atin. Niluluko lang yan tao, ibinibigay niya sa tao. Kaya nga sabi ko, hindi natin piling tanggapin yan.
Ang Panginoon po, ang plano niya ay sa Jeremiah 29:11, buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi niya, pumunta rito ang mga magnanakaw para magwasak, pumatay, pero pumunta ang Panginoon para magbigay ng buhay na ganap na kasiyasiya na ipinagkaloob na sa atin ng Ama. Kaya, lagi po tayo magtiwala sa Panginoon. Gawin po natin 100% ng pagtitiwala sa Diyos at magtatagumpay po tayo. Magtatagumpay tayo sa buhay. Tandaan niyo, darating ang panahon, kayong lahat naka-4 wheels na. Kayong lahat naka-4 wheels na. Pag ako'y may pupuntahan, hindi na ako magdadrive, magpapadrive na lang ako sa inyo. Kasi kahit sinong tawagan ko, mayroon namang sasakyan. Pag tayo may pupuntahan, madali lang. Baka isang araw, mag-walk tayo ng dog, naka-helicopter tayo. Diba? Nandun na yung maranasan natin yung mga bagay na yan. Kaya ako po yung pinakita sa inyo kasi alam ko magtatagumpay kayo sa buhay. Kayo makakamit ng kayamanan, pero mas higit yung pahalagahan ang kaluluwa at ang paglilingkod sa Panginoon. Lahat pong yan ay makakamit natin sa pamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita sa umagang ito. Tapos na po ang ating oras. Purihin ang Panginoon. Talaga pong napakasarap ang maglingkod sa Panginoon. Sa ating pong mga awitan kanina, ramdam na ramdam ang presensya ng Panginoon. Nakadagdag na ulit tayo ng isang epekon, kaya malamig-lamig na. Tatlo na yan. At alam ko, hindi lang yan ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Baka dumating isang araw na lahat tayo ay naka-jacket na, kasi hindi ka na piling hindi naka-jacket kasi talagang malamig na malamig na. No? Talagang purihin ang Panginoon dahil alam ko magiging masaya ang December natin na ibibigay ng Panginoon. Kaya palagi po tayong dumikit sa Panginoon. Palagi tayong, Lord, doon dito na ako sa likuran mo. Ang sarap kasi mabuhay ng nasa likod ng Panginoon. Wala kang iniisip eh. Kahit nakapikit ka, pag ganun-ganun, lumalakad ka, nakapikit ka, pero alam mo, yung direction mo, tama. Kasi sa Kanya ka nakadikit. Pero kahit ang laki ng mulat ng mata mo, kung ikaw yung driver, pag napasakan niya nung nagdadrive ka, biglang may lumipad dyan na alikabok, may pikit ka, madidisgrasya ka. Pero pag ang Diyos, kahit tulog ka pa, hindi ka pa niyang kausapin sa pagtulog mo. Kaya napakalaki po ng pagkakaiba pag ang Diyos po ang driver ng buhay natin. Pag siya po ang nangunguna sa atin, ilalagay ka niya sa tamang daan, sa tamang lugar. At alam mo, ang masarap doon, pag ang Panginoon ang nangunguna sa iyo, yung lahat na nakasunod sa iyo, tama ang direksyon. Isipin po kung ikaw ay tatay sa inyong pamilya at ang Panginoon ang kinakapitan mo, lahat ng mga anak mo o apo, nasa tamang direksyon. Hindi lang ikaw ang pinagpala, lahat ang nakasunod sa iyo. Pero pag ikaw ay naligaw, kawawa yung mga sumusunod sa iyo. Saan sila pupunta? Kung saan ka, doon sila babagsak. Kaya po dapat po, ang Panginoon talaga ang maghari sa ating mga buhay. At ito po ay malalaman mo sa iyong sarili kung ang Diyos ang hari sa buhay mo. Dapat po siya ang nasusunod sa atin. Kasi sa katawan natin, pag tayo pa rin ang nasusunod, ikaw pa rin yung hari. Dapat po ang Panginoon. So, tayo po yung bukod manalangin. Father God, salamat Panginoon sa umagang ito, sa inyong salita, Panginoon. Nawa ito'y magsilbi, Panginoon, lakas sa aming mga katawan, Panginoon, sa aming kaisipan, at kami, Panginoon, yung magtagumpay sa buhay na ito, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo, Ama. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang mga salita, Panginoon, na aming napakinggan sa umaga dito, Panginoon. Salamat, Lord. Ito po'y mabuhay sa aming mga puso, sa aming isipan, nang ito po ay lumago at lumabas sa aming pagkatao. Salamat po, Ama. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.